Magandang araw po sa ating lahat. Kami pala ang pangkat 7. Ang aming iuulat ay tour guide, general type, katangian ng guro at mabisang pagtuturo sa pangunguna ni Giancarlo Bartolome, Leo J. Adala, Marian Montemayor, Kim Pauline Alep. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Giancarlo Bartolome, ang inyong first presenter. At ang aking topic po ay pinagamatang the tour guide type. Sino nga po ba si tour guide type? Si tour guide type po ay siya po ay tumutukoy sa isang tao na nagbibigay gabay at kaalaman sa isang espesipikong paglalakbay. Sila po yung si tour guide po, sila po yung nagbibigay ng isang magandang impormasyon tungkol sa isang event or sa mga pangyayari na naganap nung kasalukuyang panahon. Ngayon, ano nga ba ang guro bilang isang tour guide type sa isang classroom? Una, naibibigay ang tiyak at malinaw ang layunin. Pangalawa, malawak ang kabatiran sa paksa o asignatura. Pangatlo, nalilinang ang tatlong is ng pagkatuto. Ngayon, ano nga ba yung tatlong is? Ang pinakauna ng 3 is, si explore. Si explore po dito isang pag-aaral ay nagsisimula sa kuryusidad. At pinakamahusay na natututo ang mga mag-aaral kapag pinapayagan silang tuklasin ang kanilang mga interes at matuto sa sarili nilang bilis. Nangangahulugan nito na ang pagbibigay sa kanila ng mga pagkakataong magtanong, magsagawa ng mga eksperimento at makisali sa mga hand-on activity. Okay po? Now, let's proceed to exposure. Ano nga bang exposure? Ang exposure ay kailangan malantad ang mga mag-aaral sa mga bagong informasyon at ideya upang matuto. Dito is may sasagawa ito sa pamamagitan ng pagbasa, pakikinig, panonood at pakikisalamuha sa iba. Pinakamahusay na natututo ang mga mag-aaral kapag nalantad sila sa impormasyon sa iba't ibang paraan. Nangangahulugan ito ng paggamit ng iba't ibang paraan ng pagtuturo, materials at aktibidad. Okay, ngayon, natako tayo sa experience. Ang experience po ay ang pag-aaral ay pinalakas sa pamamagitan ng pagsasanay. Okay? Ang mga mag-aaral ay kailangan magkaroon ng mga pagkakataon na ilapit ang kanilang kaalaman at kasanayan sa mga totoong sitwasyon sa mundo. Diba? Ang isang mga mag-aaral ay nangangailangan na feedback sa kanilang trabaho upang malaman kung ano ang kanilang ginawa ng maayos at kung ano ang kailangan nilang pagbutihin. Ang mga feedback ay maaaring magmula sa mga guro, kasamahan at sa mga pagmumuni-muni sa sarili. Okay po? Ako naman po si Kim Pauline Alep at ang aking tatalakayin ay ang the general type. Ito po ang attitude ng guro salik sa matagumpay na pagkatuto ng wika. Una dito ay ang walang itinatangi. Di malilimutan na mag-aaral kung ang kanyang guro ay may itinatangi sa klase. Kaya mahalaga na pantay-pantay ang pagtrato ng isang guro sa kanyang mga mag-aaral. Pangalawa, may positibong ugali. Ang guro na may ganitong katangian ay nagbibigay papuri at pagkilala sa kanyang mga mag-aaral na nakakatulong sa kanilang tiwala sa sarili. Ikatlo, may kahandaan. Panghay-aralin ang sandata ng guro sa pagsabak ng pagtuturo sa loob ng klase. Kaya naman mahalagang organisado at palaging handa ang isang guro. Ika-4, haplos personal. Dapat nakilalanin ng guro ang kanyang mga mag-aaral at tawagin sa kanilang mga pangalan. Mahalaga din na tanungin ang kanilang mga nararamdaman at opinion sa klase. Ika-5, masayahin. Ang guro ay dapat may kakayahang magpatawa sa klase upang gawing masigla ang mga mag-aaral sa kanilang proseso ng pagkatuto. Ika-6, malikhain. Ang guro na malikhain ay may kakayahang pumukaw sa interes at kakayahan ng kanyang mga mag-aaral. Ika-7, marunong tumanggap ng pagkakamali. Ang guro ay mahalagang may kababaang loob lalo na sa pagtanggap ng kamalian sa loob ng klase. Ako po si Marian Jean Love Montemayor. Ito po ay karugtong ng general type. Marunong magpatawad. Bilang isang guro, isa rin dapat nating itinataglay ang magpatawad. Ano man ang aspeto ng kasalanan ng bata, dapat marunong tayo magpatawad. Kung hindi man maganda ang kanyang ugali, marapat ng isang guni ito sa maayos na proseso.
May respeto. Dapat ang ating mga estudyante ay may mataas na respeto sa atin. Saan mang anggulo, ang guro ay dapat nire-respeto. May mataas na ekspektasyon. Dapat tayong mga guro ay may mataas na ekspektasyon sa ating mga estudyante. Malalaman din natin kung talagang may natutunan sila. Mapagmahal. Tayong mga guro, dapat likas sa atin ang mapagmahal sa ating mga estudyante. Dahil sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kanila, mas na-encourage silang matuto. Ipinadaramang kabilang ang bawat mag-aaral. Mahalagang dapat malaman ng mag-aaral na kabilang sila sa bawat pag-aaral. Dapat ang bawat isa ay may pagkatuto. Kataingian ng guro at mabisang pagtuturo. Lecturer o tagapagturo. Ito ang tradisyonal na paraan ng pagtuturo kung saan ang guro ang nagbibigay ng impormasyon sa mga estudyante. Ito ang karaniwang ginagamit sa malaking klase o mga lecture sa kolehiyo. Magandang araw po sa lahat. Ako po ay si Binibining Lea Joy Adalia. Pangalawa naman po ay ang primary school teachers. Sila ang mga guro na nagtuturo sa mga estudyante sa elementarya. Ay ang middle school teachers. Sila ang mga guro na nagtuturo sa mga estudyanteng nasa gitnang paaralan. Ang pang-apat naman po ay ang high school teacher. Sa high school teacher naman po, sila ang mga guro na nagtuturo sa mga estudyante sa high school. Ang panglima naman po ay ang head teacher. Ang mga head teacher ay ang may pangunahing responsibilidad sa isang paaralan o sa isang particular na departamento sa isang paaralan. Pang-anim naman po ay ang bilingual teachers. Sila ang mga guro na nagtuturo ng 2 wika sa isang klase. Elementary school teachers. Sila ang mga guro na nagtuturo sa mga estudyante mula kindergarten hanggang sa ika-6 na baitang. Pang-8, yung student-centered teachers. Ito ang mga guro ang nagbibigay diin sa aktibong papel ng mag-aaral sa kanilang proseso ng edukasyon. Sa estilong na ito, hinihikayat ng mga guro ang mga estudyante na magmuna sa kanilang pag-aaral habang ginagabayan sila ng guro. Ayun lamang po, naway may naunawaan po kayo at may natutunan sa ating mga sinabi. Maraming salamat po.